Hello Future Archimes! Welcome sa ating CA Final Coaching. As promised, this February 2026 season for CLE, ako ay mag-upload ng free final coaching, 20 items each for all areas except CLJ. Okay? Bago mo to panoorin, make sure, okay, napanood mo muna yung in-upload kong introduction for free final coaching. Bakit? Kasi importante yon, ituturo ko doon or itinuro ko doon kung paano ba magsagot sa board exam. Okay, ano pa ba? Nagbigay din ako doon ng mga tips bago mo panoorin. Kung ano man, kahit ano pang naunang panoorin, kahit ano pa nauna mong mapanood dito sa final coaching natin, dapat panoorin mo muna yung introduction na yun bago ka mag-proceed dito. Okay? Alright. So, let's proceed for this final coaching. Okay, yung pacing ko is for everyone. Okay, for slow learner, for fast learner, para sa mga first time lang tong marinig, para sa mga paulit-ulit na tong narinig. Bakit iisa lang ang pacing ko? Kasi hindi ang bawat estudyante ay iba-iba ng way of learning. Okay? So, kung nababagalan ka sa akin, you can definitely adjust the speed. Okay? So, let's start answering these questions and make sure ko na itong mga questions na to kahit konti lang, makakatulong pa din para sa inyong board exam preparation. And pasensya na nga pala dahil wala akong camera, pakinggan nyo na lang yung boses ko. Kung medyo nakakaantok, pasensya na din. Okay, let's start. Okay, unang question. Sinulat ko na nga pala yung mga importanteng details dito and konti na lang yung isusulat ko or i-add natin dito. Bakit? Kasi every time na magsusulat ako, since this is only a screen recording sa aking iPad, maririnig nyo. Ayan o. Di ba? Maririnig nyo. Kaya pagpasensyahan nyo na kapag may mga naririnig kayong tok-tok. Okay. So, unang tanong, what is the primary reason why corrections are often considered the weakest pillar of the criminal justice system? A. Ineffectiveness in deterring crime. B. Inability to physically accommodate offenders. C. Failure to address prison overcrowding. Or D. None of the above. Okay? Bago natin to sagutin, pag-usapan muna natin kung ano yung hinihingi sa tanong. Okay? Ang sabi sa tanong, tinatanong what. Okay? Ano daw yung primary reason or yung pangunahing dahilan kung bakit yung corrections, okay? Etong corrections ay pillar ng criminal justice system natin dito sa Pilipinas. Bakit daw ito kinukonsidera as the weakest pillar or yung pinakamahinang sangay netong criminal justice system natin? Okay? Pag-usapan muna natin ano ba yung criminal justice system. Okay? Pag sinabi nating criminal justice system, this is the machinery of state. Para saan? Again, criminal justice system is the machinery of state for purposes of what? For protection of life and liberty. Okay? Protection of life and liberty. Ano pa? For maintenance of peace and order. Okay? So, sabi dito, ang criminal justice system natin, ito ay makinarya ng Estado para proteksyonan ang buhay at kalayaan at ma-maintain o mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng ating bansa. Okay? Kasi nga, ang hinahanap natin dito, bakit daw? Ang pinakarason daw kung bakit nga mahinang pillar ang corrections natin. So, pag-usapan muna natin, ito yung mga pillars or branches. Law enforcement, prosecution, courts, corrections, and community. If hindi mo pa kabisado yan, tandaan mo lang LPCCC.
ganyan mo siya madaling makakabisado. Okay? Ano ba ang core function ng law enforcement? Ang law enforcement, ang core function nila ay crime prevention, detection, and arrest. Pag nakita mo din sa tanong, sila yung tinatawag nating prime mover or initiator. Okay? Kasi sila ang madalas nating makikita sa labas. Sino-sino ang mga ito? Sila yung mga taga-PNP, NBA, PDEA, and BFP. Okay? Marami pang mga law enforcement. Basta tandaan, sila ang unang kumikilos dito sa ating CJS. Pangalawa, si prosecution. Papahapyawan lang natin to ha, papahapyawan lang. Prosecution. Si prosecution naman, ang core function niyan is preliminary investigation and legal filing. Ano ba yung fina-file ni prosecution? Si prosecution or fiscal, si prosecutor o fiscal ay iisa lamang. Ang fina-file ni fiscal ay tinatawag na information. Ito na, yung nandito na, yung information, maaaral natin to sa ating CLJ. Pero for purposes of our discussion sa ating CA, ang fina-file lang ni prosecution ay information. Okay? Siya rin ay gumagawa ng tinatawag nating preliminary investigation. Okay? Sino ang agencies na involved dito? Walang iba kundi ang National Prosecution Service under ng DOJ or Office of the Ombudsman. Again, pahapyaw lamang to dahil ito ay pinag-uusapan sa CLJ. At hindi ako magtuturo ng CLJ. Next one is yung courts. Si courts naman, siya ay for adjudication of cases and rendering judgment. Andito na yung arraignment, retrial, trial, and judgment. Siyempre, nandyan ang mga iba't ibang korte. Okay? Ito ang pinag-uusapan natin dito. Corrections. Ang core function, incarceration, rehabilitation, and reintegration. Of course, ang agencies na involved dito ay Bucor, BJMP, at PPA. Ang tanong, kailan pumapasok si correction? Okay? Kailan pumapasok si correction? Papasok lamang si correction after magbigay ng judgment ni korte. Ibig sabihin, judgment of conviction. Ibig sabihin, if ever si offender ay mabigyan ng judgment of conviction, tsaka lamang papasok si corrections. Okay? Ang corrections natin ay dalawa, institutional and non-institutional. And then lastly, mapupunta na siya sa community. And ang core function ng community natin is social vigilance, crime prevention, and rehabilitation support. Okay? Ayan lang naman yung importante dyan. Ang pinaka-importante dito, kung kailan, kung bakit ko to diniscuss, okay? Kung bakit ko to diniscuss, kung bakit pahapyaw lamang ang aking ibinigay na information, dahil ang importante lang, makita natin kung kailan pumapasok si correction. And dito sa discussion na to, nasagot na natin kung kailan pumapasok si correction, which was after judgment of conviction. Okay? For if ever judgment of acquittal yan, malamang hindi naman papasok si correction. Kaya importante na alam mo, papasok lamang si correction sa ating CJS if ever si offender or si offended party, si offender ay nasintensyahan for conviction or meron na siyang conviction. Okay. Or convicted na siya for final judgment. Naintindihan ba? Okay. Sagutin na natin to. Okay? Sagutin na natin yan. Bakit? Ano ang pinakarason kung bakit weakest pillar ang correction sa ating CJS? Failure ba to address prison overcrowding? Okay? Nagfi-fail ba si corrections? Nagfi-fail ba si correction na i-address ang prison overcrowding? Of course, yes.
na nag-fail si prison na i-address ang overcrowding. Pero kasi, tignan mo ang tanong, primary reason. Maaaring rason yan. Pero yan ba ang pinakapangunahing rason? Kaya hindi ka sasagot niyan. Letter B, inability to physically accommodate offenders. Somehow, related siya sa overcrowding kasi hindi na nila ma-accommodate ang mga offenders sa loob ng kulungan. Hindi yan ang hinahanap nating sagot. Ang hinahanap nating sagot dyan ay ineffectiveness in deterring crime. Bakit? Bakit yan ang naging primary reason kung bakit weakest pillar ang ating corrections? Kasi hindi nababago sa loob ng kulungan ang isang PDL. Okay? Ano ba pag sinabi nating deter or deterrence? Ito yung nabibigyan mo ang isang tao ng fear to commit crime. Ang problema, habang nasa loob sila ng kulungan, hindi sila na-rehabilitate or hindi sila na-reform ng maayos. Okay? Kaya ineffective na ma-discourage muli ang mga PDL na mag-commit ng crime. Kaya tayo merong mga habitual delinquents at meron din tayong mga recidivist. Kaya siya tinatawag na weakest pillar kasi hindi na-deter ang isang tao na mag-commit ng crime. Ibig sabihin, may mga tao pa na hindi natatakot na mag-commit ng crime. Di ba sa deterrence, meron tayong dalawa? Specific and general. Dito kasi sa specific, ito yung mismong offender ang binibigyan natin ng leksyon. Okay? Si offender mismo ang binibigyan natin ng leksyon dahil siya ay nagcommit ng krimen or lumabag sa batas. Ipaparamdam natin sa kanya yung parusa. Ikukulong, okay, paparusahan, bibigyan ng parusa, either imprisonment or fine or both. Okay? Sa general naman, ang tinatakot natin dito or dinidiscourage natin mag-commit ng kasalanan ay ang mga potential offenders. Okay? Yung mga balak mag-commit pa lang. Ipapakita natin kung ano ba ang mangyayari sa iyo kapag ikaw ay nag-commit ng isang krimen. Okay? Yan. Kaya, ayan yung sagot natin. Ineffectiveness in deterring crime. Nakuha? Next. Number 2. Okay? Number 2 na tayo. Evaluate the modern approach to punishment in correctional administration. Ito ang pinakatanong dyan. Which principle best aligns with the current emphasis on rehabilitating offenders and preparing them for reintegration into society? So, ang sabi sa tanong, evaluate muna natin yung modern approach. Ano ba yung modern approach natin? Ang modern approach natin ay reformation and rehabilitation. Yan. Reformation and rehabilitation. Pag tinanong kayo sa board exam, ano ang modern approach ng ating correctional administration? Wala kang ibang sasagot kundi reformation or rehabilitation. Pag tinanong, ano ba yung reformation? Ang sagot natin dyan, this is from the word reform. Re. Ano ba yung prefix na re? Again. Okay? Ibig sabihin, i-change natin. I-reform natin siya. Change the behavior. Okay? Babaguhin natin yung behavior ng isang inmate. Okay? Itatama natin yung mga mali niyang ginawa. Ano naman pag sinabi nating rehabilitation? Pag sinabing rehabilitation, these are program of activities. Okay? Program of activity para saan? For purposes na i-restore ang kanyang to restore self-respect at ano pa? Program of activity to restore self-respect and sense of responsibility to the community. Para siya ay maging law-abiding citizen.
Yan. Ibig sabihin pala, dito sa reformation, tinatama natin or binabago, modify, or alter ang ugali ng isang PDL. Okay? Binabago natin yung maling pag-uugali ng isang PDL. Dito naman sa rehabilitation, ito yung mga programa, okay? Ito yung mga programa para ma-restore yung self-respect niya. Dahil nga nawalan siya ng respeto sa kanyang sarili at nawalan siya ng sense of responsibility sa community, hindi na natin siya mapapakinabangan sa community, kaya nga ang gagawin, kailangan siyang i-rehab. Para sa ganon, after niyang ma-rehab, pagkabalik niya ng community, magiging isa na siyang law-abiding citizen. Malinaw? So, ang tanong, ano daw yung principle na best aligns, okay? Best aligns with the current emphasis on rehabilitating offenders at para ma-prepare sila for the reintegration into society. Alam na natin na yung modern approach ng correctional administration is reformation and rehabilitation lamang, so wag kang sasagot niyan. Okay? Ano ang isasagot natin? Reformation. Yan. Pag sinabi mo kasing retribution, mamaya i-explain natin to. May tanong tayo dyan. Okay? Basta ang sagot natin dito is reformation. Okay? Number 3 pa lang tayo. Okay. After a businessman was sentenced to 15 years in prison for financial scam that affected thousands, his severe punishment was meant to discourage others from committing similar crimes. What justification of punishment does this illustrate? Okay, sabi sa tanong, si businessman daw, nasentensyahan siya ng 15 years sa prison kasi nga siya ay nag-commit ng financial scam na nakaapekto sa libo-libong tao. Okay. Yung severe punishment na ibinigay sa kanya, was meant to i-discourage ang ibang tao. Okay? I-discourage ang ibang tao na mag-commit ng parehong krimen. Ano daw yung justification ng punishment na ini-illustrate dito sa sitwasyon na to? Bago natin sagutan, alamin muna natin yung mga justifications of punishment or purposes. Okay, ano bang purpose ng punishment? Bakit may punishment? Ito yung mga yun. Okay? Tinatawag natin niyang radir. Okay? Radir. Ito yung mga justifications of punishment or purposes kung bakit ba tayo nagpaparusa. Una dyan, retribution. Ang retribution ay tinatawag din niya personal vengeance or revenge. Paghihiganti. Okay? Ang sabi kasi, offenders must be punished because they deserve it. Okay? Kung gumawa ka ng krimen, dapat lang maparusahan ka. Ayon ang konsepto ng retribution. Lumabag ka sa batas, may ginawa kang hindi tama sa iyong kapwa, dapat kang parusahan. Nararapat kang parusahan kasi deserve mo yan. Yun lang ang tatandaan mo pagdating sa retribution. Ano naman pag sinabi nating atonement or expiation? Ito naman ay tinatawag na group vengeance to appease the offended party. Again, ang atonement or expiation, ito yung group vengeance to appease, okay? To appease, pag sinabi kasi nating appease, ito yung to pacify, okay? Or pacify, pwedeng pacify yung feelings, okay? Yung feelings ng offended party. Ayun ang tinatawag na atonement, okay? Group vengeance, grupo. Dito kasi sa retribution, personal. Okay? Possible ang pamilya ng offended party. Okay? Okay, para mapacify ang kanilang sakit na naramdaman. Ganon. So, sa deterrence naman, pinag-usapan na natin kanina, ito yung binibigyan mo sila ng takot. Binibigyan ang tao ng takot
na mag-commit ng krimen. Meron nga tayong tinatawag na specific deterrence, which is etong dinidiscourage natin ang mga mismong offender. Binibigyan natin sila ng parusa. Okay? Pinapakita natin sa ibang tao na ito ang mangyayari sa inyo kapag kayo ay nag-commit ng crime. Diba? Pinaparusahan, inilalagay sa kulungan, ipinagbabayad, okay? Pinagbabayad ng fine. Okay? Dito naman sa general, ito, tinatakot dito or dinidiscourage is yung potential offender. Na ibig sabihin, ganito ang pwedeng mangyari sa inyo kapag kayo ay nag-commit ng krimen. Okay? Tandaan lang, specific offender mismo. Sa general, ito yung mga potential offender or yung public. Okay? Next, sa I, incapacitation and protection. Ibig sabihin, incapacitation, tatanggalan ka ng kapasidad. Okay? Incapacitation, tatanggalan ka ng kapasidad. Okay? Kaya ka nga ikinukulong. Tinatanggalan ka ng kapasidad na magliwaliw sa labas ng community kasi baka mamaya makasakit ka na naman or gumawa ka na naman ng krimen. Okay? Public will be protected. Mapoprotektahan na yung publiko dahil sa'yo. Dahil sa ginagawa mong krimen, mapoprotektahan na yung publiko kasi nga in-incapacitate ka na. Inilagay ka na sa loob ng kulungan or pinalrusahan ka na. Okay? Hindi ka na makakapag-harm ng ibang tao. Protection. Okay? At dito naman, lastly, reformation or rehabilitation. Ang sabi nga natin kanina, ang rehabilitation, ito yung altering or changing behavior to remove faults or abuse and correct an abuse or wrong behavior. Binabago, ang sense lang ng reformation, binabago ang ugali. Tapos, yun na yun. Binabago ang maling pag-uugali. Huwag kang malilito sa dalawang yan. Reformation, binabago ang maling pag-uugali. Ang rehabilitation naman, mga programa to para ma-restore ang kanyang self-respect at sense of responsibility sa community to become a law-abiding citizen. Okay? Nagets ba ang justification of punishment? Okay, ito yung mga purposes kung bakit tayo nagpaparusa. Once again, radir, retribution, atonement or expiation, deterrence, incapacitation and protection, and lastly, reformation or rehabilitation. Number 4 tayo. Sabi sa tanong, a prison administrator enforces a strict rule where inmates work together during the day but are confined to individual cells at night while maintaining complete silence. Which prison system does this describe? Okay? Ang sabi lang naman sa tanong, si prison administrator daw, nag-enforce siya ng strict rule wherein yung mga inmates, nagtatrabaho sila ng sama-sama, okay? Nagtatrabaho sila ng sama-sama during the day. Pero nakakonfine sila sa kani-kanilang mga selda sa gabi. Ano daw yung prison system na dinidescribe dito sa sitwasyon na to? Dalawa lang naman ang pinag-uusapan natin dyan. Yung newborn prison system, again, this is prison system. This is not a prison, this is just a system or prison model. Okay, sistema lamang ito o modelo ng kulungan. A newborn system and Pennsylvania. Okay, system. Gagawa tayo ng paraan kung paano natin to matatandaan. Kasi minsan or kadalasan sa board exam, dalawa na nga lang ang pagpipilian, nalilito pa. Katulad ng commitment, maintenance order, nalilito pa. Hindi pa masagot. Yung mga contraband, illegal contraband, nuisance contraband, ayan. Diba? Kaya dito, gawa tayo ng paraan kung paano natin to maiintindihan. Pag sinabing newborn, ang tatandaan mo lamang na salita dyan ay congregate, ibig sabihin, nag-gather, sama-sama. Okay? Kailan sila sama-sama? During the day. Yan. During the day, sama-sama sila. Pero pag night, hindi na. Nagkakanya-kanya na. Nasa selda na sila. Ibig sabihin, during the day, they work together. Pero during the night, nasa kani-kanilang selda. Cell
alone. Okay? Nasa kanilang selda. Magkakahiwa-hiwalay. Sa Pennsylvania, ang tatandaan naman natin dyan is solitary. Okay? Solitary. Bakit? Kasi day and night, ano lamang ang ginagawa ng inmate? Siya lang ay mag-isa lamang. Umaga at gabi mag-isa lamang siya, mag-solo. Solo. Okay. Solo lamang siya. Solo lamang siya sa loob ng kanyang selda. Hindi siya lumalabas. Dito sa newborn, nagsasama-sama sila tuwing umaga kapag nagtatrabaho, pero sa gabi, nasa selda na sila. Dito sa Pennsylvania, solitary talaga kasi day and night, solo lang sila sa loob ng selda. Paano mo matatandaan yan? Ang technique na ginawa namin dati ay yung letter A, okay? A and P sa alphabet, okay? Alphabet. Ano ang malapit sa letter A? Letter C, congregate. Okay? Basta pag sinabing congregate, nagsasama ha? Nagsasama. A is to C, letter P is to S. Solitary. Kahit pagbalik-balik ta rin yan, kahit gumamit ng synonyms yan, basta newborn, nagsasama kahit papano. Okay? Dito sa Pennsylvania, hindi talaga nagsasama. Mag-isa lang talaga yan siya. So, letter A, mas malapit siya sa letter C. Si letter P, mas malapit siya sa letter S. Kaya huwag ka nang malito dyan. Hindi ka sasagot ng solitary. Kasi dalawa nga lang yung prison system na pinag-uusapan natin. Hindi ka rin sasagot ng open system dyan. Ang sagot natin dito, since sabi nga, nag-work sila together during the day, pero nakakonfine sila sa kanilang selda sa gabi, ay tinatawag na newborn system. Okay? Next tayo. Ito naman. The provincial government supervises provincial jails, of course. These jails house prisoners whose sentence range from, importante to sa board exam. Huwag kang mabu-board exam kung hindi mo to kabisado. I-discuss natin yan. Ito yung tinatawag natin na classification of prisoners. Nasa manual ito. Pag sinabi nating prisoners, ito yung mga inmate na convicted na for final judgment. Kasi ang counterpart nga nito yung mga detainee. Diba? Pag sinabi natin detainee, sila ay awaiting for final judgment, undergoing investigation, or awaiting, or undergoing trial. Okay? So, pag-usapan natin, classifications of prisoners. Again, pag sinabi ng prisoners, they are already convicted for final judgment. Tandaan mo to, MPCI. Ay, magulo kasi pag binasa natin to sa manual, kaya gawa natin ng shortcut. MPCI. M, municipal, P, provincial, C, city, I, insular, or other term, national prisoners. Okay? Tignan mo yung pattern dito. Tignan mo yung pattern. Sa municipal, 1 day to 6 months. Sa provincial, 6 months, 1 day to 3 years. Sa city naman, 1 day to 3 years. Nakuha yung pattern. Tignan mo, pinagsama lang naman natin yung municipal tsaka provincial. Tignan mo, 1 day to 3 years. Pag pinagsama natin itong dalawa, ito na ang kalalabasan. Again, tignan mo, 1 day to 6 months yung municipal. 1 day to 6 months. Tatak mo na yan sa utak mo. 1 day to 6 months. Tapos bababa ka lang sa provincial, 6 months, 1 day to 3 years. Hanggang 3 years lang. Pero tignan mo dito sa city, pinagsama lang natin tong dalawa. Yan, pinagsama lang natin tong dalawa. 1 day to 3 years. Kaya huwag kang malito dyan. Dito naman sa insular or national prisoners, 3 years, 1 day to reclusion perpetua or life imprisonment. 3 years last neto, di ba? Yung city. Kaya dito ka mag-start. 3 years and 1 day to reclusion perpetua or life imprisonment. Wag na wag mong kalimutan, dalhin mo to sa board exam. Okay? Tip nga lang pala, if ever na may mga ganito kayong kinabisado, pwede nyong isulat yan sa likod or sa mga sa test questionnaires. Pwede nyong sulat-sulatan yun. Isulat mo na kaagad to para at least if bombarded ka na
information during pag-answer mo doon sa mga questions, hindi na mawawala sa utak mo to. Kasi una pa lang, sinulat mo na doon sa test questionnaire. Yun. Technique ko din yun eh. Pagbigay ka agad sa akin, isusulat ko na kaagad yung mga tinandaan ko or kinabisado ko during review. Hindi naman yun cheating kasi nga, galing yun sa utak mo. Ang tawag doon, blurting. Ganyan ako magkabisado. Kinakabisado ko, binabasa ko, i-explain ko sa sarili ko, tsaka ako isusulat. Ganun ko siya kinakabisado. Tawag doon, blurting. Okay? Sagutan natin. Sabi daw kasi provincial. Eh di provincial lang hinahanap natin. Ano ba pag provincial? 6 months and 1 day to 3 years. Bakit ano ba tong 1 day to 3 years? Ang 1 day to 3 years, kanina sinabi na natin yan ay city prisoners. 6 years and 1 day to life imprisonment. Wala naman tayong sinabing ganyan. 3 years and 1 day to life imprisonment. Ano to? Ito yung insular or national prisoners. Yan. Sana nagets nyo yan ha. 6 months and 1 day to 3 years ang ating provincial jails. Okay, ayan yung mga prisoners na nasa provincial jails. 6 months and 1 day to 3 years. Yan. Yan. Okay, next tayo. Ito na, sinasabi ko kanina, dadalawa na nga lang to, marami pang nalilito. Nagtatanong ako sa mga estudyante ko, nalilito pa. So, dapat wala nang malito dito ha. Pag narinig mo na tong discussion natin, huwag ka nang malilito dyan. Okay? Sagutin na natin. During a trial, the judge issues a written order directing that the accused be detained in a local jail for safekeeping until the case is resolved. What is the document called? Okay, ano daw yung document na hinahanap? Sabi daw kasi during trial, ayan pa lang oh, ibig sabihin nasa trial pa. Ibig sabihin pending pa ang kaso, wala pang resolution no. Ayan pa, case di pa nga nare-resolve oh. 'Di ba? Dito pa lang malalaman mo na kung anong hinahanap kasi nga during trial. Ibig sabihin pending pa yung kaso kasi nga nililitis pa. Okay? Again, during trial, ano daw yung ini-issue ni judge? Okay? Na nagdadirect, na i-detain ang isang akusado sa isang local jail para daw i-safekeep siya habang hindi pa nga resolve ang kaso. Ano daw yung document na tinatawag? Huwag kang sasagot ng warrant dyan. Huwag kang sasagot ng job order dyan. Ito lang ang dalawang pinag-uusapan natin para hindi tayo malito pag hambingin natin yan. Commitment order. Ito naman, mitimus. Huwag ka puro keyword dyan ha. Huwag ka puro keyword. Dapat alam mo kung ano yan at sino ang nag-i-issue. Okay? Pag sinabi natin commitment order, ito ay written document na ini-issue ni court at sino pa? Ini-issue to ni court and other agencies authorized by law. Okay? Una pa lang, napaghahambingin natin, sino ang nag-i-issue ng order na to. Pagdating sa commitment order, si korte at yung ibang agencies na authorized by law. Bakit? Pwede kasing si PNP or NBI, di ba, may mga nahuhuli sila at ipinapalagay muna nila sa loob ng kulungan for safekeeping kasi nga pending pa yung kaso. Ayan yun. Kaya pwede silang mag-issue ng commitment order. Pero pagdating dito sa mitimus, si korte lang o si judge. Pirmado ni judge. Okay? Bakit ba pirmado ni judge? Kasi nga si mitimus order is for service of sentence. Dito naman, nakalimutan kong ilagay, dito naman sa commitment order kasi nga pending pa ang kaso. Pending case. Yan. Pending case. Okay. Once again, si commitment order, ito ay isang dokumento na ibinibigay ni korte o ng ibang agencies na authorized by law na gumawa ng commitment order na utusan ang isang jails, local jails, okay? Utusan ang isang jail
or prison na i-detain muna for safekeeping, okay, ipasok muna sa loob ng kulungan ang isang akusado dahil nga pending pa ang kanyang kaso. Pending pa ang kanyang kaso. Dito kasi sa Meeting Order, si judge lamang ang nag-i-issue neto kasi nga ipapasok na sa loob ng kulungan ang isang tao or si PDL, I mean si akusado na nabigyan na ng final verdict, kaya magsiserve na siya ng kanyang sentence. Anong palatandaan para hindi na makalimutan? S is to S. Okay, tandaan mo lang yung Meeting Order. Si Meeting S is to S, service of sentence. Ipapasok sa kulungan ang isang tao kasi nga isuserve niya na ang kanyang sentensya. Ang commitment order ay for safekeeping kasi nga pending pa ang kaso. Naintindihan? S is to S. Hindi mo na makakalimutan yan. Okay? So ito, dahil nga nasa trial pa, matik yan, nasa trial pa, pending pa ang kaso. Kasi nga, nililites pa. Papasok lang naman siya sa loob ng kulungan para siya ay i-safe keep. Kaya ang sagot natin dito, walang iba kundi commitment order. Okay? Next. Ito medyo mahaba-haba to, pero papahapyawan lang natin kasi hindi naman siya mahirap tandaan. Okay? Number 7. During a security breach at a high security facility, an individual with significant knowledge of sensitive information and key leadership within an extremist group is targeted for extraction. Okay? Which term best describe this individual? Okay? Sabi dito, yung taong to, meron siyang significant knowledge of sensitive information. Ano ang hinihingi sa tanong? Ha? May security breach daw kasi at high security yung facility. Kasi nga, yung individual na yung isang individual meron daw significant knowledge. So, meron siyang sensitive information na alam. Okay? Ano daw yung best na nagde-describe dito sa individual na to? Okay? Isa-isahin natin sila. Letter A, high-profile inmate. Pag sinabi ba nating high-profile inmate, sino ito? Okay, nandito yan. Okay? Ang high-profile inmate, ang tatandaan mo lamang dyan, intense media coverage. Okay? Intense media coverage. Nagre-require sila ng security based on intense media coverage. Kasi usually, etong mga to, sila ay na-involve sa isang highly controversial or sensationalized crime. Okay, sino-sino ang madalas ma-involve dito? Yung mga politician, government official, multi-million entrepreneur, religious or cause-oriented group leader, movie or television personality. Ibig sabihin pala, itong high-profile inmate, meron silang intense media coverage. Yan. Usually, ang example nito, mga politicians and actors. Ayan lang naman yung usually na lumalabas sa board exam pag ginawa itong situational. Okay? Intense media coverage, meron silang intense media coverage or yung ginawa talaga nila na krimen ay naging sensationalized, naging sensationalized na topic. Tulad na lamang, marami tayong alam ngayon, lalo na, okay, yung nasintensyahan ng reclusion perpetua. Alam naman natin yung lahat kung sino yan. Recent lang yan. Okay, next. Violent extremist offender. Pag sinabi naman nating violent extremist offender, sila yung mga tao na may political or religious ideologies na considered far outside the mainstream attitudes of the society. Malayo sa katotohanan yung kanilang mga political or religious ideologies. Okay? Ano pa ba? Ito nga, na nag-resort sa employment
ng violence. Kasi nga, malayo sa katotohanan yung political or religious ideologies niya, kaya nagpag-commit siya ng violence. Marami pang violent extremist offender. Hindi na natin kayang isa-isahin yan at baka tayo ay ma-flag. Wait lang. Ayan. Tatandaan mo lamang dyan ay political and religious ideologies is far from the mainstream of society. Okay, next tayo, high risk inmate. Wala kang ibang tatandaan sa high risk inmate kundi highly dangerous kasi mga heinous crime ang mga ginagawa nito mga to. Kaya sila kinlassify as high risk inmate. Highly dangerous sila. Sila yung mga pwedeng tumakas. Sila yung mga pwedeng sagipin sa loob. Kaya talagang nagre-require ng high level of security sa kanila. The answer for this question is high value inmate. Bakit high value inmate? Kasi nga, ayun yung exact term nyo, high value target. Kaya sagot dyan ay inmate kasi ang tao yung tinatanong. Kaya siya ay high value inmate. Pero ang classification niya is high value target kasi siya ay isang resource or a person kasi meron siyang possession of critical intelligence. Okay? Critical intelligence data or authority marked as an objective for a mission. Okay? Excuse me. Yan. Meron kasi siyang nalalaman. Kaya mahalaga siya. Sabihin, pag marami kang nalalaman, mahalaga ka, ang tawag sa kanya ay high value inmate. Or sa classification, high value target. Next. Sinama ko na yun sa notes natin ha. Once again, dito, etong notes natin, final coaching notes, is included sa ating CLE Enhanced Notes for Sale. Okay? So, this season, ang binibenta ko lang is yung Enhanced CLE Notes ko. Okay? Itong final coaching, binramis ko to sa inyo una pa lang. Okay? Pero next season, tayo ay magpapa-enroll na din sa final coaching. Ayan, ano next natin? Number 8 pa lang tayong tagal natin. Daldal ko kasi. Anyway, number 8 na tayo. The inmate shall stay at the Inmate Classification and Counseling Unit or tinatawag nating ICCU for a minimum period of 30 days but not exceeding, napakadali. Anong sagot? 60 days. Okay? Si inmate, ipapasok muna siya sa ICCU. Sa BJMP. BJMP reception process. Nasa notes natin to Yan. BJMP reception process, ipapasok muna. Pagpapasok na si inmate, ilalagay muna siya sa ICCU or yung Inmate Classification and Counseling Unit. Minimum period of 30 days but not exceeding 60 days. Okay? Pag sa Bucor naman, ano naman yung sa Bucor? Saan siya ipapasok? Okay? Saan siya ipapasok? Sa RDC or DRD. Depende kung ano na ginagamit nila ngayon. Kasi nga, nakaraan DRD, ngayon RDC. Mas maganda alam mo na lang itong pareho, no? Hindi naman yan siguro ilalagay pareho sa, sa choices. Basta alam mo, RDC or DRD. Pero hanapin natin yung bagong Bucor manual. Okay? Titingnan natin yung bagong Bucor manual. Papakita ko sa inyo yung mga notes ko. Eto, tignan nyo nakita ko na, inattach ko na lang dito. Yan, tignan mo sa Bucor, RDC or DRD. Bakit? Eto pareho tong nasa, new Bucor manual Pareho yan nasa new Bucor manual. Ang sabi dito, Directorate for Reception and Diagnostics formulates and oversees the implementation of policies, standards, and rules on reception and diagnostics of PDL admission. 'Di ba?
merong silang term na ginamit na Directorate for Reception and Diagnostic. Ito yan. Meron sila ding tinawag dito sa Chapter 1, meron silang tinawag na Reception and Diagnostic Center or RDC. Kaya mas maganda, alam mo na lang yung dalawa. Ano ba yung importante dito? Kung gaano katagal dyan si PDL. Ito, 5 days. Ang gagawin sa kanya dyan is quarantine. Okay? Narinig nyo ba yan? Dun sa nasintensyahan ng reclusion perpetua, pinasok na siya sa CIW. Kasi nga babae siya eh. So, pinasok siya sa CIW or pinasok siya sa CIW tapos sinabi doon na naka-undergo siya sa mandatory quarantine. So, 5 days lang siya doon. Ano naman tong 55 days? Dito na siya i-orient. Okay? I-orient and ka-classify. Yan. Diyan na siya i-orient and classify. Marami may mga proseso pa tayo dito. Nasa notes din yan. At nandun din naman yan sa Bucor manual. Basta ang tatandaan mo lamang, okay? Ang tatandaan mo lang ganito. BJMP, Bucor. Lagi natin silang paghahambingin kasi nga medyo nakakalito nga talaga silang dalawa. Okay? BJMP Bucor, ICCU, dito RDC or DRD. Sa alam mo yung dalawa. And ICCU, RDC or DRD dito, minimum 30 days, maximum 60 days. Dito naman, quarantine 5 days. Okay, ayan o, nakalagay o. 5-day quarantine period and 55-day orientation. Orientation. Diagnostic, evaluation, etc. Basta pasok yan sa 55 days. Kaya total yan, pag tinanong ang total, 60 days din. Ayun lang naman yung kailangan mong matandaan dyan. Wag nang malilito, ha? Okay. Next tayo, number 1 pa lang. Ay, number 9 pa lang. Okay, ayan. During an inmate's reception, the committing officer reviews the inmate's documents and checks for identifying birthmarks, tattoos, and other body markings. Ano daw type of search na dapat i-conduct ni officer? Diba nga, kapag pinapasok natin yung inmate during inmate's reception, may tinatawag tayong saan ba kinakonduct to? Diba under to sa kay property custodian dun sa ating proseso? Okay, meron tinatawag na shakedown. Okay, ang shakedown is check kung may check for presence of contraband. Yan, check for presence of contraband. Ano-ano yung mga searches, kinds of searches na ginagawa. Okay, pag-usapan natin kung ano ba yung mga uri ng searches. Meron tayong tinatawag na tinatawag na pat search. Pat and frisk. Pat or frisk. Yan. Ano ang pinapat mo dito? No? Paano ang kinakandak itong search na to? Outer clothing lamang ito. Anong ginagawa? Malamang pinapat. Okay? Kinakapa-kapa lang yung outer clothing. Ayan yung ibig sabihin ng pat or frisk. Next one is yung rub search. Ano naman sa rub search? Outer clothing rub. Ito pat ha. Ito rub. Ano naman rub? Medyo ini-squeeze mo na, medyo hinihimas mo na, ganyan. Ano naman yung strip? Ito talagang naked. Kinakandak to sa private room. Okay? Ano pa ang kailangan mo matandaan sa strip search? Bukod sa kinakandak yan sa private room, ginagawa din yan para makita kung meron kang identifying birthmarks, kaya nga hubot-hubad yan, kung may mga tattoo ka, and other body markings. Kasi nga, dapat properly identified sa reception. So, ang tanong pa dyan, ang isa pa palang mahalaga dyan, ang babaeng jail personnel ay siya lang ang magkakandak ng strip search sa babaeng inmate. Ma'am, pwede po ba lesbian na mag-search sa babae? The answer is no. Okay? Babae, lalaki, lalaki. Ganun lamang. Next one, lastly, yung ating body cavity. Yan. Body cavity search. Ito yung mga butas. Okay?
Ano itong mga butas? Malamang yung butas ng puwet at ng vagina. Okay, usually, yung ginagawa dyan, pinapabukaka, pinapaubo. Okay, kasi minsan, nagpapasok sila ng kung ano-ano sa mga butas ng katawan. Parang ginagawa nilang bulsa ni Doraemon. Okay, ginagawa nilang bulsa ni Doraemon. Malay mo, magpasok sila ng MP, di ba? O kaya Alfonso, kasya pa naman dun yun. O, di ba? Kaya kailangan mag-conduct ng body cavity search. Ayan lang naman yung mga search natin. Kaya nga yung sagot natin dito, ayan na pala, nasagutan ko kanina. Kaya ang sagot natin dito ay strip search. Okay? Kasi nga, ayun, ito yung search, ito yung type of search na dapat i-conduct ni officer kung gusto niyang makita ang identifying birthmark, status, and other body markings ng inmate na ipapasok sa loob ng kulungan. Next one. Number 10. According to the BJMP manual, what is the primary reason why it is prohibited to chain a PDL's handcuffs to any part of the vehicle during transport? According daw, kay base sa manual ng BJMP, ano daw ang pangunahing rason kung bakit ipinagbabawal na i-handcuff? Okay? I-handcuff si PDL sa kahit na anong parte ng sasakyan during transport. Bakit nga ba bawal? Bakit hindi natin pwedeng i-handcuff si PDL habang nagta-transport yung vehicle? Kasi it could limit their movement ba? No. Talaga dapat naman limitahan natin yung movement nila, di ba? O letter A, it is required to maintain strict control over the PDL during transport. No. Ano pa? It helps to prevent escape. Nakakatulong ba para ma-prevent yung escape during transportation? Malamang makaka-help talaga yung handcuff na ma-prevent yung escape nila. Pero hindi mo po pwedeng ilagay, i-handcuff si PDL sa sasakyan. Nakalagay yan mismo sa BJMP manual kasi nga it is a safety hazard as it could cause the person to be trapped in case of an accident. Paano na lamang kung may aksidente? E di hindi niya naligtas yung sarili niya. Kaya bawal na bawal i-handcuff si PDL sa loob ng sasakyan. Next. Ito pa. Nagkamali ako dito during my review. During my review, kaya hindi ko to makakalimutan. Iba kasi ang term. Sabihin na natin na magkapareha sila, masyado silang magkalapit ng term, pero iba ang term na ginamit sa manual. Doon tayo laging magbabase. Sabi dito, natural calamities. Natural calamities like flooding, earthquakes, and conflagration may affect a jail or prison facility. Which plan should the management prepare to ensure safety of inmates or prisoners? Okay, ano yung plano na kailangan gawin? Okay, ano ang plano na kailangan gawin or i-prepare? Okay? Ano ang plano na kailangan i-prepare para kapag ka nagkaroon ng national calamities? Okay, ano ang gagamitin nilang plano? Ganon yung tanong. Anong kailangan nilang i-prepare? Sasagot ka ba ng tactical plan dyan? Malayo. Management plan? Malayo. Ito lang naman yung dalawang magkadikit Ang sagot ko dyan before, disaster plan. Pero mali pala yan. Kasi ang ginamit na term sa BJMP manual ay emergency plan. Pag binasa mo kasi flooding, earthquakes, di ba? Mga ganyan. Disaster yan Yun yung nasa utak ko. Pero, yan pala ay emergency plan. Nakalagay yan mismo sa BJMP manual. Next, what is the name of the Bucor operation where prisoner may be checked at any time in a surprise invasion of cell for contraband? Okay, dalawa lang ang pag-uusapan natin dyan. BJMP and Bucor. Okay, dalawa lang pag-uusapan natin dyan. Ito daw yung pangalan ng operation ng Bucor, wherein sinusurprise daw nila yung mga selda ng inmate or ng PDL para daw i-check kung meron daw bang presence of contraband sa loob ng mga selda. Ano ang tawag pag BJMP? Ano ang tawag pag Bucor? Okay? Ang tawag kapag Bucor ay Oplan Galugad.
Okay, Oplan Galugad. Okay, Galugad. Wait lang. Galugad. Yan. Ang tawag naman sa BJMP ay Operation Greyhound. Yan. Huwag mong pagpapalitin. Anong search and seizure? Hindi yan yung tamang term. Ay, Operation Shakedown. Ano nga yung shakedown? Diba, chine-check yan sa presence of contraband kapag sa reception process. Okay? Once again, BJMP Operation Greyhound. Sa Bucor, Oplan, Galugad. Okay? Next, what is the intervention method the warden should enforce? Intervention method the warden should enforce if the PDL begins to wield a blunt object and runs after his fellow inmates. Excuse me. Ano daw yung intervention method na dapat daw i-enforce ni warden in case daw na si PDL daw magsimula na siyang mag-amok or mag-wield ng blunt object. Tapos tumatakbo siya papunta sa kanyang fellow inmate. Baga parang nag-aamba na siya. Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin ni warden? Yan ang tanong. Pero bago yan, pag-usapan muna natin yung force continuum. Kasi under yan dyan. Kaya under dito yan na topic. Pag sinabi kasi nating force continuum, ito yung escalating level of force from no force, okay? From no force, non-deadly force, and deadly force. Lumalabas talaga ito sa board exam. Imposible mawala to. Ito again, force continuum. Ito yung escalating level of force. Kumbaga, pataas to. Sunod-sunod to. Hindi ka pwedeng tumalon. Okay? Pag sinabi natin escalating level, sunod-sunod yan. From no force. Ang next dyan, non-deadly force. Ang next dyan, deadly force. Okay? Ito yung tamang term Ito yung tamang term na nasa BJMP manual. Hindi non-lethal, less lethal, no lethal. Hindi no force, no non-deadly force, deadly force. Pag sinabi nating no force, gagamitan mo yan ng napakahabang pasensya. Okay? Pag nagkaroon ng any jail incident sa loob ng kulungan, may mga nag-aaway, ganyan, may nag-aamok, ang una mong gagawin bilang isang jail personnel ay habaan ang pasensya mo. Ano pa? Persuasive language and efforts. Ibig sabihin pala sa no force, laging verbal. Okay? Gagawin mo kasi dyan, ipapacify mo yung situation. Upain mo, papakalmahin mo ang both parties, ganyan. Kausapin mo sila verbally. Okay? Kakausapin mo lang sila. Persuasive language, hihikayatin mo sila na tumigil na, kumalma, ganyan, pag-uusapin mo sila, ganon. Tapos, maximum tolerance. Hindi ba basta-basta may nag-away lang, pupukpukin mo kaagad sa ulo? Hindi ganon. Okay? Kaya nga meron tayong force continuum Escalating level of force nga So, sa no force, maximum tolerance talaga dyan. Okay? Maximum tolerance. Persuasive language, tatandaan mo, no force, kaya no force, kaya nga, verbal lang yan. Language, verbal, verbal, sa salita lang, pacify mo lang situation, pakalmahin lang, patigilin, through verbal, through words. Next, non-deadly force. Ito, pag hindi na talaga kaya, hindi na talaga makuha sa salitaan, dito na mapupunta yan. Non-deadly force. Ano naman to? Pwede ka nang gumamit ng mga impact weapons like baton, ganyan, pukpukin mo, yan. Huwag naman sa ulo, no? Huwag naman sa ulo. Impact weapons, gamitin mo lang sa mga parte sa paa, ganyan. Para lang ma-incapacitate mo siya or tumigil siya doon sa ginagawa niya, kung ano man yung kaguluhan or kung ano man yung offense na nilalabag niya doon sa loob ng kulungan. Pwede rin gamitan ng tinatawag nating CEI agents. Ano yung mga CEI agents na yan? Chemical, electrical, and inflammatory. Para saan? Para for temporary incapacitation at bawal itong gamitin while in transit. For example if ever lang na in transit yung nangyayaring kaguluhan, bawal gumamit ng CEI agents. Ano pa ba? Ito ginagamit lang naman itong non-deadly force talaga pag hindi talaga nakuha sa verbal Para lang ma-incapacitate lang temporarily
yung inmate na nag-aamok. For example, may nag-aamok, ayaw niya talaga tumigil. Pukpukin mo siya, ganyan, para ma-incapacitate mo siya ng saglit, 'di ba? Tapos mapigilan na, matigil na yung ginagawa niyang kaguluhan sa loob. Pag hindi pa rin talaga, eto na, deadly force. After failure of no force and non-deadly force. Pero syempre, gagamitin mo lang to only in defense of life or if there is reasonable ground to believe that there is grave and imminent danger to the life of a jail officer, fellow jail officers, or ibang mga inmates at civilian. Pag meron ng buhay na nakataya, yon. Pag meron ng buhay na nakataya, pwede ka nang gumamit ng deadly force. Pero, ito ang tatandaan, with reasonable care and diligence to justify its use. Kasi pag gumamit ka ng kahit na anong deadly force, malamang, kapag pinaputok mo yung baril mo, talagang may report kang gagawin yan afterwards. Okay? Indicate doon kung bakit mo ginamit. Pero meron, baka naku-curious ka kung pwede bang gumamit ng mga warning shots. Sa BJMP manual, meron dong nakasaad na mga advantages and disadvantages ng warning shots. Pero ito yung mga nakasaad doon na authorized situations or yung pinapayagan na ito yung mga sitwasyon pero yung papayagan gumamit ng warning shot. Ito. Una, the shot should not be aimed at the fatal parts of the body. Dapat yung shots hindi niya ini-aim yung mga fatal parts ng body. Yung tipong pagka nabaril doon, matik mamamatay na. Hindi dapat doon na nakatutok o hindi dapat doon tatama. Ano pa? Warning shots must be exercised with due diligence. At sabi nga, kapag merong reasonably believes that yung inmate pose grave and imminent threat sa mga buhay ng inosenteng civilian, inmate at jail personnel sa area. At ito pa, warning shots are authorized in open field but not in closed field. Open field lang ha, hindi pwede sa closed field. Kung napanood niyo yung Happy Jail, kung napanood niyo yung Happy Jail sa Netflix, maganda yun, panoorin niyo yun. Warning shots are authorized in open field but not in closed field. Merong nag-warning shot sa loob ng isang room or closed field. Bawal na bawal yon. Okay? Sabi, in giving warning shot, extra prudence must be exercised to ensure that it will not cause any injury to any person or damage to properties. Ayun lang naman yung mahalagang malaman nyo. Once again, ang force continuum ay escalating level of force. Sagutin natin to. Okay, since alam na natin yung force continuum, sagutan na natin yung question. Ano ba ang pinakauna nga natin gagawin sa force continuum? Diba? No force. Hanapin natin dito sa choices kung may no force. Use of deadly or lethal? No. Bakit? Sa ano na yan eh? Deadly force na yan eh. Request for PNP SWAT to contain the incident? Ayan ba yung no force? No. Use chemical agents or non-deadly force? No, hindi yan no force. Pero wait lang. Use an improvised explosive device? No force ba to? No. Since walang no force sa choices, questionin mo ba yung tanong? Hindi. Kaya nga ginawa ang tanong na yan para sagutin. Hindi questionin. Kung wala kang nakitang no force, next is non-deadly force. Kaya ang isasagot mo dyan ay yung pinakamalapit. Okay? Pinakamalapit sa tamang sagot. Kaya maraming nagkakamali kasi maraming nag-overthink sa tanong. Kung ano lang yung binigay ng tanong at ng choices, dun ka lang magfo-focus. Huwag mo nang tanungin yung tanong. Okay? Next tayo. What should be the first action ni jail officer assigned to Tactical Operations Center in the event of a jailbreak, escape, or riot? Ano ba tong mga to? 'Di ba general term yan ng incident, jail incident. Ayan. Ano daw yung dapat unang aksyon ni jail officer na naka-assign sa Tactical Operation Center kapag merong mga jail incident? I-inform ba niya si Mayor? Ang layo. Tatawagan niya ba ang pulis? Bakit niya naman tatawagan ng pulis? Hindi. Ano ang unang gagawin base sa manual? Sound the alarm.
Okay? Based sa manual, ang unang-unang gagawin kapag may mga jail incident ay isound ang alarm. Dito yan, no? Section 4, sounding of alarm. When a riot or escape alarm is sounded, basta kahit anong nangyari doon na jail incident, all PDL shall be ordered to lie flat on the ground, face down, and with arms and legs spread out. Mamaya, meron tayong question dito. Basta ang unang-unang gagawin, kailangan isound ang alarm. Okay? Meron tayong tinatawag na alert status. Ito yung mga alert status. Ano yung white? Yung white, peaceful situation pa yan. Kaya pa yung ayusin. Okay? Peaceful situation. Sa blue naman, nare-require na nitong alert status na to yung 50% attendance ng mga personnel. Kailangan 50% ng personnel naka-ready na. Ganon. Sa red naman, it requires 100%. Lahat na ng personnel na nandoon sa loob ng kulungan, kailangan present na sila doon sa nangyayaring jail incident. Okay? White, peaceful pa. Blue, 50%. Red, 100%. And dito, sa section 4 na to, may itinanong pa. 3 question ang pwedeng itanong dito. Una, yung nasagutan nga natin kanina, anong unang gagawin kapag merong mga jail incident? Una, sound the alarm. Pangalawang tanong, sino ang magsasound ng alarm? Walang iba kundi si control center. Huwag mong kalimutan, si control center ang magsasound ng alarm. Meron pa, ito yung pangatlong tanong. Whenever a riot or escape alarm is sounded by siren, bell, or gunfire, all prisoners shall be ordered to blank. Ano ang gagawin ng mga prisoners in case na marinig nila yung alarm? Sabi sa manual, the answer for this one is lie flat on the ground, face down, and with arms and legs are spread out of the body. Hindi sila uupo, hindi sila luluhod, hindi sila mag-stop sa kanilang mga ginagawa. Okay, ano yun? Stop dance. Ang gagawin nila, lie flat on the ground. Okay, salampak sila sa ground. Nakababa ang ulo nila at yung mga kamay at mga paa ay naka-spread out of the body. Hindi nakalagay yung mga kamay sa likod sa batok hindi. Kailangan naka-spread out yan. Imaginein mo na lang ganitong itsura nila dyan. Yan, o diba? Ang galing ko mag-drawing. Ayan. Basta naka-spread out. Mali pa nga yung drawing ko Dapat naka-spread out talaga yan siya. Yan. Ba yun? Hindi marunong mag-drawing. Bulaklak yan. Ayan, basta yun na yun. Imagine niyo na lang, hindi ako marunong mag-drawing. Okay, next tayo. Lumabas to sa board exam. Ayan ang ginamit na term, CPI. CPI. Sabi dito sa tanong, a PDL is under CPI. Ano daw other entitlement na pwede niya pang i-avail? Okay? Ang CPI ay para lamang yan sa detainee. Mamaya, explain natin yan. Meron din akong video na lecture posted din dito sa YouTube kung gusto mong malaman yung discussion dyan. Pero papahapyawan din natin yan dito. Okay? Sabi daw, under ng CPI. Pag sinabi kasi natin CPI, this is credit for preventive imprisonment. Yan, CPI, Credit Preventive Imprisonment. Okay, ano-ano pa daw ang pwede niyang i-avail bukod sa CPI? The answer for this one is lahat. Lahat ng time allowances. Etong GCTA, STAL, TASTM, under yan ng RA 10592, which is ayan yung mga tinatawag nating time allowances. Yan. Okay? Ayan, kahit na siya ay detainee, naka-under siya ng CPI, pwede niya pa rin ma-avail itong mga time allowances na to. Kaya the answer for this one is letter C. Hindi lang isa-isa. Lahat. Pwede. Hapyawan natin to. Hapyaw lang to Again, hapyaw lang to kung gusto mo ng comprehensive lecture dito. Meron akong pinost dito sa sa YouTube. Hanapin mo na lang. Okay? Dito kasi sa RA 10592, sa RA 10592, ito yung mga articles na galing sa Revised Penal Code na inamend ng batas na to. Okay? Yung batas na to, nire-require ang mga provincial jails, municipal, district jails na maggawa ng MSEC. Ano yung MSEC?
Management Screening and Evaluation Committee. Sino ang MSEC? Sila ang responsable para sa screening and evaluation ng mga PDLs entitlement to time allowances, which is yung GCTA, TASTM, at yung STAL. Okay? Ayan yon si MSEC. Ang gagawin kasi dyan ni Head, okay, si Head, sabihin na natin si Warden, okay, si Head ng Bucor, Head ng BJMP, if ever na meron silang mga PDL doon na qualify para sa mga qualified for time allowances, ibibigay nila yung request or recommendations nila kay MSEC. At ang trabaho ni MSEC, siya ang mag-i-screen at mag-i-evaluate ng performance or attitude ni PDL kung talaga bang siya ay deserving na makatanggap ng mga time allowances. Kasi nga, ibinibigay nga yun. Depende. Sa GCTA, binibigay yun kapag ka mabait sa loob ng kulungan. Okay, TASTM, kapag ka nag-tuturo, nag-aaral, nag-mentor. And yung STAL, iba naman yon. Pagka meron namang mga calamities yun, di ba? Pag tumakas siya or bumalik siya, ibang usapan yon. Pero for purposes lang, nito, ayun yung mga ini-evaluate nila. Okay? Ito yung credit for preventive imprisonment. Okay? Pwedeng itanong dito saan ina-appraise to sa detainee. Pwedeng itanong sa board exam saan ina-appraise. Pag sinabi na-appraise ka, saan sinasabi, pinapaalam na meron siyang ganitong privilege. Okay? Sinasabi to during reception process. Pagtanong naman, sino ang nagsasabi nito? Si records officer. Under yan kay records officer, i-appraise niya kay detainee yung CPI. Ano ba tong CPI na to? Ang CPI na to, ang essence lang talaga nito. Kumbaga, since ikaw nga ay isang detainee, for example, ikaw ay isang detainee, ipapasok ka sa loob ng kulungan. Ngayon, iba ang trato sa prisoner at detainee sa loob ng kulungan. Pero kung pumasok ka sa loob ng kulungan, okay, at eventually ikaw ay masintensyahan talaga ng imprisonment, yung na-serve mong sentence sa loob ng kulungan, pag pumayag kang tratuhin din na isa ng prisoner kahit na detainee ka pa lang, babawasan or makikredit sa'yo yung na-serve mong sentence. Ganito yan para mas maintindihan. I-appraise nga yan. Pag pumayag, okay, pag pumayag at hindi, ayan yung dalawang pag-uusapan natin. Pag pumayag, anong document na pipirmahan? Ibig sabihin, pumayag ang isang detainee na tratuhin siyang isang prisoner sa loob ng kulungan kahit na siya ay detainee pa lamang. Okay, pipirma siya ng tinatawag na detainee's manifestation. Again, ang document na kailangan pirmahan pag pumayag, detainee's manifestation. At ang credit na mabibigay sa kanya is full-time. Ibig sabihin, yung kanyang na-serve na sentence and eventually sentensyahan talaga siya ng imprisonment, lahat ng na-serve niya sa loob ng kulungan nung detainee pa lang siya. Okay, lahat ng na-serve niya nung detainee pa lang siya, full-time yon ikikredit or ibabawas sa talagang sentensya sa kanya, sa final judgment sa kanya. Mamaya, explain natin yung example nito. Okay? Pag hindi naman pumayag, ano yung document na kailangan pirmahan? Detainee's waiver certification. Wini-waive mo. Okay? Kaya detainee's waiver certification. Ibig sabihin, hindi ka pumapayag na tratuhin kang prisoner. Kasi nga, pinapanindigan mo na detainee ka pa lang. Okay? If ever naman talagang imprisonment ang iyong imprisonment talaga ang hatol sa'yo, ang mabibigay lang sa yung credit ay 4/5 nung na-serve mo sa loob ng kulungan. Kasi nga hindi ka pumayag. Dito full-time, dito 4/5. Bigay tayo ng example. Dito sa pumayag, pag pumayag ka, sabihin na natin 10 years ka. Okay? 10 years kang detainee. Yan. 10 years kang detainee at eventually, ikaw ay nasintensyahan ng 20 years imprisonment. Ibig sabihin yan, ima-minus mo lang yan, yung 10 na na-serve mo na, i-minus mo dun sa final judgment sa'yo, kaya 10 years yung makikredit sa'yo, ibig sabihin 10 years ka na lang sa loob ng kulungan. 10 years na lang isi-serve mo. Kasi nga, 10 years ka na dun sa loob, binawas siya full-time yung na-serve mo na. Gets? Paano naman kung ganito? 10 years kang detainee.
Okay, pumayag ka. 10 years kang detainee, pumayag kang tratuhin ka, prisoner, kaya full-time makikredit sa'yo. Ang final judgment mo pala is 5 years lamang. Okay? Ano ang mangyayari dyan? Papalayain ka, plus yung 5 years mo, bibigyan ka ng tinatawag na victims compensation. Tumataginting na 1,000 per month, maximum of 10K. Ibig sabihin, sa 5 years mo na yan, babayaran ka lang nila ng 10,000. Kasi maximum 10,000 eh. Ba? Sobrang luging-lugi. Ba? Luging-lugi. Natapakan ang pagkatao mo dyan. Natapakan yung human rights mo dyan. Diba? Kasi ang bagal eh. Hindi mabilis eh. Walang speedy trial eh. So, 5 years. 5 years lang. Yung 5 years na yan, sayang yung buhay mo na nasa loob ka ng kulungan ng 5 years. 5 years lang pala imprisonment mo. 10 years ka nang nagsiserve ng sentence doon. Kasi nga sobrang bagal ng usad. Tapos ang ibibigay lang sa'yo, maximum of 10,000. So, sobrang luging-lugi. Pero ganyan sa Pilipinas. Wala tayong magawa. Yan. Dito naman sa pag hindi pumayag, example, for example, 10 years kang detainee. Okay? 10 years kang detainee. Ang punto natin dito, paano natin makukuha yung 4/5 ng 10 years? Ganito lang naman mag-solve niyan. 10 times 4/5. Ngayon, since fraction to, gawin mo din fraction to, kaya ka maglalagay ng denominator na number 1. Tsaka mo siya i-multiply. 10 times 4, 40. 1 times 5, answer is 5. Bakit? Kasi 10 times 4, 40. 1 times 5, 5. I-divide mo tong dalawa na to. Ayan o divide naman. 5 divided by 40 equals 8 years. Ibig sabihin, sa 10 years mo na na-serve as detainee, 8 years lang dyan ang makikredit sa'yo. So, sabihin na natin, na-serve mo ay 10 years, okay? Pero ang imprisonment mo pala talaga is 20 years. Ayan yung final judgment mo. Ima-minus lang natin dyan yung 8 years na makikredit, kaya magsaserve ka pa ng another 12 years. Kasi nga, 4/5 lang. Okay? Baba. Sa credit imprisonment, for reclusion perpetua shall be deducted from 30 years. Yan. Note lang naman yan. Kasi nga, di ba, yung reclusion perpetua, 20 years, 1 day to 40 years. Okay? Ide-deduct daw yung credit imprisonment sa 30 years, hindi sa 40 years. Okay? Yung naman mahalaga dyan. Next tayo. Number 17. Ito yung isang mahalagang topic. During 6th to 10th year of imprisonment, the good conduct of a convicted prisoner who is qualified for credit preventive imprisonment shall entitle them to a deduction of blank days for each month of good behavior. Bago natin sagutan, discuss muna natin ulit itong GCTA. May in-upload ako si A. Ratio ha. Ito, under to ng si A. Ratio. Papahapyawan ko na lang to dito. Once again, ang GCTA ay privilege lang to na ginagrant sa isang prisoner. Ibig sabihin ng prisoner whether detained or convicted by final judgment. Ibig sabihin pala, itong GCTA ay para sa detainees at prisoner. Binibigay sa kanila to kasi nga maganda ang pag-uugali sa loob ng kulungan at hindi nagko-commit ng ano pang mga iba pang offenses o hindi lumalabag sa mga jail rules. Tatandaan mo lang, 1 to 2 years, 20 days ang nababawas kada buwan. 3 to 5 years, 23 days ang nababawas kada buwan. 6 to 10 years, 25 days ang nababawas kada buwan. And 11 years and above, 30 days. Huwag mong kalimutan yan. 1 to 2, 20. 3 to 5, 23. 6 to 10, 25. 11 and above, 30 days. Okay? Ito naman, sino ang nag-grant ng time allowances? Tinanong sa board exam, sino ang nag-grant maliban sa isa? Ang mga sumusunod ay nag-grant ng time allowances maliban sa isa. Ang panggulo doon, pwedeng ilagay nila si President kasi nga mataas. So pagkakamalan mo na isa siya sa mga nag-grant. Pero ang nag-grant lamang ng mga time allowances, GCTA, PASTM, and STAL, etong tatlo na to. Si Director of Bucor, si Chief BJMP, and si Warden of Provincial,
district, or municipal jail. Ayan, ha? District, city, or municipal jail. Okay? Possible din itanong, once ba nabigay ang isang time allowance, pwede mo pa ba yang i-revoke? Ang sabi dito sa Section 2, allowances such as GCTA, TASTM, and STAL, once granted by the authorized officials, ito yan, shall not be revoked. Hindi mo na pwedeng i-revoke yung naibigay mo na. Ano na lang ang pwedeng gawin? Kung yan ay nagkaroon ng infraction sa loob, pwede siyang matanggalan ng mga susunod niyang GCTA. Pero yung nabigay na, once granted, hindi na siya pwedeng i-revoke. Okay? So, sagutan natin to. Okay? Ang tanong kasi, 6 to 10th year. Ano ang isasagot natin dyan? 6 to 10th year. Di ba nga? 1 to 2 years. Okay? 1 to 2 years equals 20 days. 3 to 5 years. Ilan nga yan? 23 days. 6 to 10 years. 25 days. And lastly, 11 years pataas, 30 days. Since ang nasa tanong nga ay 6 to 10th year, ang isasagot natin dyan, walang iba kundi 25 days. Malinaw? Ganyan mo lang tatandaan yan. Kaya kailangan baon mo yan sa board exam. Kung gusto mo naman mapanood, yung rasyo natin about dito, tinuro ko din doon kung paano mag-compute, hanapin mo na lang, nandito lang din yan sa YouTube. 18. Ito ha, meron akong pinost na probation, parole, ano pa ba? Alam ko meron na rin akong in-upload na executive clemency or wala pa. Basta meron na akong in-upload na proseso ng probation and parole. Panoorin mo na lang yun kasi hindi ko na kaya siyang i-explain dito kasi mafu-full na yung storage ng iPad ko. So, yun. Hindi ko na siya isasama dito sa discussion, pero pwede mo siyang panoorin. Ilalagay ko na lang yung link dito sa description box below para hindi ka na maghanap. Ilalagay ko na lang yung link dyan. Kung malalagay ko, hopefully malagay ko. Yan. Kaya, papahapyawan na lang natin to. At nakalagay naman yun dito sa notes na to. Okay. Besides ensuring that justice is served and public interest is protected, what is crucial requirement bago bigyan or i-grant yung probation? Ha? Ano daw? Ang tinatanong lang naman dito, ano daw yung requirement bago daw i-grant yung probation? Sobrang dali, sobrang basic, hindi preliminary, hindi probation sentence, kundi PSI. Ang kailangan mong tandaan dito, PSI. Ito yung kinakandak or ginagawa ni investigating officer. Okay, kinakandak ni investigating officer within 60 days. Ginagawa to as a requirement para ibigay kay court. Okay? At si court ang magdedesisyon based dun sa report na gagawin galing sa post-sentence investigation kung nararapat bang i-grant ang application for probation ng isang petitioner. Pag sinabi natin petitioner, yun yung nag-a-apply for probation. Kaya ang sagot natin dyan is post-sentence investigation na ginagawa within 60 days. Ito yung probation process natin. And ito yung parole process natin. Again, meron na tayong video dyan. Check mo na lang. Okay. Since review nga to, final coaching, paghambingin natin itong dalawa, no? Okay? Paghambingin natin itong dalawa para makita talaga natin yung pagkakaiba kasi madami pang nalilito. So, ang meaning, when it comes to meaning, pag sinabi nating probation, ano to? Ito ay binibigay, ang pinakamadali mo kasing paraan para maalala yung meaning nito, sabihin na lang natin na disposition, okay? Disposition given by the court. Okay, disposition given by the court. Tapos, kasi nga, ginagawa dito, si petitioner or si probationer, nire-release siya
sa community, release in community subject to conditions imposed by court. Okay? Ibig sabihin, nasa labas, yung isang taong nasintensyahan na nag-commit ng krimen, pero nirelease siya sa community, pero merong mga conditions, okay, na imposed by the courts. Of course, dapat alam mo na yung qualifications ng probation, okay, alam mo na yung proseso niyan, alam mo na yung disqualifications, okay, para mas ma-appreciate mo itong ginagawa nating summary. Okay, pag sinabi naman nating parole, ano to? Sabihin na lang natin na ito ay conditional release. Conditional early. Conditional early release ng isang prisoner galing sa loob ng kulungan. Okay? Bago pa nila ma-serve yung full sentence nila. Okay? Ina-allow sila na mag-serve or i-serve yung natitira nilang sentence outside prison or sa community. Okay? For purposes of meaning lang naman yan. Okay? Ang mahalaga dyan, alam mo yung foundation ng dalawa na yan. Once again, yung probation, disposition of court, nire-release ang isang tao ang isang convicted offender sa community, pero may mga kondisyon ng korte. At hindi lahat pinapayagan yan kaya nga alam mo dapat yung qualifications. Sa parole naman, conditional early release to na pinapayagan ang isang convicted offender na iserve ang kanyang natitirang sentence sa labas. Okay? Ano naman ang nature of function? Ang nature of function ay ang probation handle siya ng judicial branch. Bakit? Kasi nga si court ang nag-a-approve niyan. Si trial court. Sa nilitis ang kaso, doon dapat ipoproseso ang probation application. Judicial branch yan, nature of function, or function under yan ng judicial, kasi nga si court ay under ng judicial branch. Pagdating naman sa parole, this is an executive function. Executive function, kasi under siya ng executive branch, kasi nga ang parole ay ginagrant ng BPP o yung tinatawag nating Board of Pardons and Parole. Okay? Under si Board of Pardons and Parole ng executive branch kasi nga under siya ng DOJ. Ganito yan, no? Office of the President, sa baba niya DOJ, sa baba niya yung BPP. Kaya siya, yung nature of function niya is executive branch. Okay? Granting authority. Ang granting authority sa probation walang iba kundi si trial court. Okay? Si trial court lamang ang nag-grant ng probation, wala nang iba. Okay? Dito naman sa parole, sinabi ko na kanina, si BPP lamang or si Board of Pardons and Parole. Siya lamang ang nag-grant ng parole. Okay? Time of application. Sa time of application, kailan mo pwede i-file ang remedy na probation. Ito naman ay within 15 days. Okay? Di ba nga, after conviction, diba, sinabi na meron na silang sentensya. So, within 15 days, pwede silang mag-avail ng mga remedies na yon. At isa sa remedies dito ay yung probation. So, within 15 days, dapat nakapag-apply na siya. Dito naman, ang time of application nito, ang nakalagay sa proseso is 1 month prior eligibility. So, paano ba magiging eligible ang isang inmate sa parole? Di ba nga, alam na natin na dapat na-serve niya na yung minimum. Na-serve niya na yung minimum ng kanyang indeterminate sentence. Pag sinabi kasi nating indeterminate sentence, merong minimum,
medium, and maximum yung sentence niya. So, pag na-serve niya na yung minimum indeterminate sentence niya, magiging eligible na siya for parole, and 1 month prior eligibility, si head, si Bucor, o si Chief BJMP in case na nasa local jails. Okay? If justified, nasa local jails naman yan. So, siya ang magpapasa sa BPP ng application ng isang PDL. Service of sentence. Ano naman to? Sa probation. Ang service of sentence, wala. Kasi nga, ang nature ng sentence ng probation is service of sentence is suspended. Kasi nga, magiging suspended muna yung sentensya mo. Okay? Magiging suspended muna ang sentensya ng probation. Okay? Pag natapos mo na, okay, pag pinayagan ka, mag-apply ka ng probation at pinayagan ka, doon mo palang isuserve yung sentence mo. Pero habang habang nililitis pa or habang nag-a-apply ka pa for probation or isang tao na nag-a-apply pa sa probation, ang service of sentence niya is suspended. Dito naman, service of sentence nito, sabi nga natin kanina, serve niya dapat yung minimum indeterminate sentence niya. At ano pa, dapat yung maximum sentence niya ay more than or nag-i-exceed pa dapat ng 1 year. Okay? For example natin dito, paano siya magiging eligible? Sabihin natin, naka-prison mayor siya. 6 months, 1 day to 12 years. Yan. Tawag ba dyan indeterminate sentence kasi may minimum, medium, maximum? Yes. Okay, indeterminate sentence yan. So, yan pa lang, eligible na siya for parole. Dapat na-serve niya na yung minimum. Ano ba yung minimum yan? 6 months, di ba? 6 months dapat na-serve niya na yan. Okay? Na-serve niya na yung minimum indeterminate sentence niya. Tama naman, di ba? Kasi ito yung parole natin, oh. Serve minimum sentence. Plus yung maximum sentence niya, dapat nag-i-exceed ng 1 year. Ano naman yung type of investigation? Nasagot na natin to kanina. Type of investigation sa probation ay post-sentence investigation. Pag tinanong report, malamang dadagdagan mo lang yan ng report. Pero hanggat hindi hinihingi sa tanong na report, sasagot ka lang ng post-sentence investigation na ginagawa ng within 60 days. Sa parole naman, tinatawag yan na pre-parole investigation. Okay? Again, pre-parole investigation. Dito kasi post-sentence, tapos na kasi siyang sentensya. Di ba meron na siyang sentence talaga? So, post-sentence investigation. After sentence investigation. Dito kasi, pre-parole. Bago bigyan ng parole. Kaya pre-parole. Okay? Ginagawa yan within 30 days. Ayan ang pinagkaiba nila, ha? Kaya nga natin ito pinaghambing-hambing para alam natin yung pinagkaiba nilang dalawa. Para mas ma-visualize nyo. Pero bago nyo nga sana ito napanood mo na sana yung process ng parole and probation para mas na-appreciate mo siya. Okay? In case of violation, anong report ang ginagawa sa probation? In case of violation, ano ang ginagawang report sa probation? Ito, sinama ko lang to, in case of violation, ano ang mangyayari? In case of violation, for example, si probationer, nag-violate siya ng kanyang mga conditions. Ano ang mangyayari sa kanya? Nilitis. Sabihin na natin na nagsama hearing, nilitis yan at napatunayan na nagkasala siya ulit or gumawa siya ng another crime. In case of violation, siya ay magsaserve. Isa-serve niya ang serve the original sentence. Ang mangyayari niyan, isa-serve niya yung original sentence niya. For example, 6 years yung sentence niya. Tapos naka-probation na siya ng 3 years. Walang kwenta yung 3 years na sinerve niya sa community. Walang kwenta yun. Babalik at babalik siya ng loob ng, mapupunta siya sa loob ng kulungan at isuserve niya
yung kanyang original sentence. Okay? In case lang na mag-violate siya ng kanyang mga probation conditions. Isi-serve niya, once again, isi-serve niya ang kanyang original sentence. Paano naman sa parole? If ever na mag-violate ang isang parolee ng conditions, ano ang mangyayari sa kanya? Mangyayari sa kanya is go back to prison, and anong gagawin niya? Serve the remaining unexpired portion of sentence. Ganun lang mangyayari sa kanya. Ang isang parolee na lumabag sa kanyang parole conditions, babalik lang naman siya sa loob ng kulungan at isuserve niya yung natitira pa, yung unexpired portion of sentence. Okay? Of maximum sentence. Okay? Unexpired portion of maximum sentence niya. Okay? How many times? Ang tanong, how many times pwedeng i-grant ang probation? Okay? Ilang beses pwede? Okay? Once lang. Once lang. Once granted yung probation mo at nilabag mo yan, or sabihin na natin tapos ka na dyan, tapos commit ka ulit ng another crime, mag-a-apply ka ulit ng probation, hindi ka na pwede. Kasi nga, once lang. Kaya kung may mga tanong ka, paano man pag ganito? Paano man pag ganito? Balik ka dun sa concept. Balik ka dun sa foundation. Okay? Ilang beses ba nag-grant ang probation? Isa lang. So, kahit anong mangyari, kahit anong pang rason yan, pag nag-grant na yan, hindi ka na pwedeng mag-grant ulit. Isa nga lang beses. Dito, how many times granted? How many times granted sa parole? Walang indicated. Walang indicated kung how many times pwedeng ibigay ang parole. Pero, ang tatandaan mo dyan, pwede pang mag-avail ulit. Okay? Pwedeng mag-avail ulit if ever na mag-violate. For example, nag-violate. Pwede bang mag-avail ulit? Yes, pwedeng mag-avail ulit. Pero ang requirements ay dapat na-serve niya na yung 1/4 of remaining sentence. Ayan lang yung yung qualification niya. Dapat na-serve niya na yung 1/4 ng remaining sentence niya sa loob ng kulungan bago siya pwedeng mag-apply ulit ng parole. Kay termination naman, kay ano yung report? Marami pa kasing napagbabaliktad to eh. Sa probation, ano yung termination report? Anong tawag doon? Final? Ano yung ginagawa ni probation officer? Final report na ipinapasa niya kay korte. Kay trial court na pinapasa. Okay? At si trial court ay magre-release ng termination order pagtapos na yung probation. Kasi nga termination report na yung sinasabi natin ha. Ano yung report kapag ita-terminate na? Final report. Dito naman ay sa parole ay tinatawag na summary report. Yan. Summary report na ipapasa kay BPP. Okay, summary report na ipapasa kay BPP at si BPP ay magre-release ng CFRD or yung Certificate of Release, Certificate CFRD, Certificate of Final Release and Discharge. Tama ba? Tama. CFRD. So, ayan lang naman yung mga punto na kailangan nating malaman para pag hindi na natin mapagbaliktad yung dalawa na yan. So, nasagutan naman natin to, no? Yes, nasagutan natin. So, dito na tayo sa number 19. How does RA 10707 change the original provision law regarding appeals? So, ano to? Ano sinasabi dito? Sinasabi ba dito na it allows defendants to appeal and apply for provision simultaneously? Pag nag-apply ka ba ng appeal, pwede ka pang mag-apply ng provision? No, meron tayong tinatawag na rules. Okay? No yan. It prohibits provision entirely for those who appeal their case. Pinoprohibit ba yung provision kapag ka nag-apila na? Hindi ayan ang sinasabi sa RA 10707.
It mandates automatic probation if appeal is dismissed? No. Ang answer dyan is letter D. It permits defendants to still apply for probation when a non-probationable penalty is appealed or reviewed and such judgment is modified through the imposition of probationable penalty. I-discuss natin yan, no? Para mas maintindihan. Ganito yan. Okay. For example, ang sentensya, okay, si John, sabihin natin si John, meron siyang, sinintensyahan siya ng trial court ng, sabihin natin 6 years imprisonment. Okay? 6 years imprisonment. Ang tanong, probationable or non-probationable? This is probationable. Okay. Pero si John, hindi siya nakontento. Ang ginawa ni John, nag-appeal siya sa Court of Appeal. So, nag-appeal siya. At ang sabi ni COA, ang sabi ni Court of Appeal ay hindi pala 6 years ang imprisonment mo. Sige, gawin na natin yung 4 years. Okay. 4 years, probationable, non-probationable. Ang 4 years ay pasok pa din sa probation. Pero ang tanong natin dyan, can John still apply for probation? The answer is no. Bakit? Kasi yung sentence sa kanya umpisa pa lamang ay probationable na. Ibig sabihin pala, if probationable na yung imprisonment sa'yo at nag-apila ka pa, hindi ka na pwedeng mag-probation. Ibig sabihin, in the first place, kung probationable na ang sentence sa'yo, mag-apply ka na for probation. Huwag ka nang umapila. Ganon. Okay? Naiintindihan ba? Once again ha, pag 6 years imprisonment, probationable, kahit ano pang imprisonment yan, basta eligible for probation. Basta probationable yan. Basta probationable yan at umapila ka pa at napababa lalo yung sentensya mo tsaka ka mag-a-apply ng probation, hindi yon po pwede. Okay, paano naman kung ganito? Si John, for example, 8 years imprisonment niya, non-probationable kasi lumagpas ng 6 years. Non-probationable. Okay. Hindi probationable yung initial judgment kay John. Okay? Kaya ang ginawa niya, wala siyang choice, hindi siya magpo-probation kasi nga hindi nga siya pwedeng i-probation kasi hindi siya qualified. Kasi nga 6 years lang pababa, di ba? Okay. Pag 6 years pataas na, hindi ka na pwedeng ma-probation. So, ang ginawa ni John, ang ginawa niya, umapila siya. Okay, nag-appeal siya. Sabi ng COA, o sige, gawin na lang nating 6 years ang iyong imprisonment. Yung 6 years ba na yan, na binigay sa kanya ng Court of Appeal, probationable na ba yan? The answer is yes. Pero ang tanong, pwede na ba siyang mag-apply ng probation? Kasi pasok na eh. Initially, 8 years eh. Ngayon, bumaba. Pwede ba siyang mag-apply ng probation kahit na umapila siya? The answer is yes. Bakit? Kasi nga, in the first place, hindi probationable yung kanyang sentensya. Kaya ang choice niya na lamang ay umapila. Kaya nung umapila siya, bumaba ang sentensya niya, pumasok, probationable na, pwede na siyang mag-apply ulit pwede na siyang mag-apply for probation. Naintindihan? Pag probationable, nag-apila ka pa, hindi ka na pwedeng mag-probation. Pag non-probationable, umapila ka at naging eligible for probation, pwede kang mag-probation. Ayan ang sinasabi dito sa RA 10707. Okay? It permits defendants to still apply for probation when a non-probationable penalty, non-probationable penalty, is appealed, okay, inapila or reviewed, and such judgment is modified through the imposition of probationable penalty. Ayan, naging probationable na siya. Kaya pwede siyang mag-apply ng probation. Ayan lang naman yung tinatawag nating rules in probation. Nakalagay yan sa ating notes sa CA2. Last item sa ating CAFC. Before parole is granted, what
type of investigation is conducted by a parole officer? Nasagot na natin to kanina. Pre-parole investigation. Okay? Sabi kasi, type of investigation, hindi hinihingi yung report. Pag report ang hinihingi, saka kasasagot niyan. Pero pag hindi report ang hinihingi, what type of report? Sinabing ganon, tsaka kasasagot ng report. Pero sabi kasi sa tanong, what type of investigation? Kaya sasagot ka ng pre-parole investigation at tandaan within 30 days. Okay? Sana natuto kayo sa ating free final coaching. Good luck sa inyong journey, future our dreams.